Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung nangyari kay Miss Rowena Guanzon. Okay, so ano po ba yung nangyari sa kanya? Ganito po. Nasa Rockwell siya. And dun sa Rockwell, siguro nag-grocery siya or may binibili siya. May mga kausap siyang tao. Tapos biglang may Chinese daw na lumapit sa kanya kasi nga umubo siya. Tapos wala siyang face mask. Kinabihan siya na dapat hindi ka umuubo rito. So this is as insofar as the as what happened in a general sense. Okay, ibig sabihin may nasabi na hindi ka aya-aya yung Chinese, and dahil doon nag-react ng ganyan si Ma'am Rowena Guanzon. Okay, so warranted ba yung, ang tanong dito kasi, warranted ba yung yung reaction ni yung reaction nitong si Rowena Guanzon doon sa ginagawa niya, kasi ganun talaga eh. So first, meron siyang statement dito. Of course, napanood ko na to, and ine-explain niya na doon sa parang yinurakan yung pagkatao niya. Okay? Parang yinurakan yung pagkatao niya, and kaya siya nagsisisigaw ng ganyan. To the extent na magpa-file siya ng unjust vexation case dun sa Chinese, okay? Pero yung Chinese din, pwede siyang mag-kontra-demanda kasi sinigawan niya, di ba? Kaya nga dapat kung i-escalate mo sa korte, tumahimik ka na lang para wala ng ibang maging problema. Now, magbibigay ako ng mga abogadong hindi agree sa ginawa niya. Isa dyan si Attorney Falsis, and isa dyan si Fiscal EJ, kasi syempre si Fiscal EJ, yan ang isa sa ating mga mabubuting kaibigan na nagtuturo sa atin ng batas. Okay, teka lang. Okay, basahin natin to ha. My take on the Rowena Guanzon, sana nababasa nyo rin. Okay, wait lang. Yan. Outbursts. Kung ordinaryong tao si Guanzon, and if her version happened exactly as said, na sinabihan siyang contagious ka, umalis ka dito, or something humiliating, the emotional outburst is humanly understandable. Okay? By the way, ang fiscal, isa yan sa mga sobrang daming kaso sa isang araw. Meaning to say, talagang fully booked yan. Ang dami niyang cases na hinahandle. So, alam na alam niya yung mga ganitong klaseng outburst na umaabot sa korte, di ba? Kahit sino, lalo na pinahiya or tinrato or binastos, may tendency talagang mapikon or mag-react ng malakas. Pero, ang operant word dito, if her version exactly what happened, okay? If eto, tong kwento niya rito, if yan lang talaga yung nangyari, di ba? Pero, eto yung problema ko dito sa version ni Ma'am Rowena. Dapat hindi na siya nagsalita sa social media kung aakyat niya to sa korte. Mamaya ko i-explain niya na why it's unfair dun sa sinigawan niya, and why is it that kung magsasampa ka ng kaso, wag ka na lang magsalita sa social media. Of all people, she would know this kasi abogado siya. Kasi yan yung ina-advise din sa amin ng mga abogado namin, na kapag nasa korte na, tumahimik ka na lang, hayaan mo na yung prosesong doon ka na lang mag-explica sa korte. This is why I'm silent sa mga maraming bagay na gusto nyong sagutin ko. Kasi that is how the process works. Diba? Detrimental pang nagsalita ka pa, and I will explain later on. Okay? Now, okay, pero as a lawyer, ito yung caveat ni Fiscal dito. Pero as a lawyer, former public official, public figure, there is a higher level of expected composure. Meaning to say, dapat sanay ka sa mga ganyang confrontation. Kasi grabe talaga men, yung mga abogado parati nagsisigawan yung mga yan. Pero sa kanya, parang nasabihan lang siya noon, ay nag-outburst na siya agad. Hindi dahil bawal magalit, kung hindi dahil lawyer are trained to handle conflict without escalating it. Meaning to say, if you want to escalate it, there is always the proper procedure, di ba? And in public, the standard is even higher kasi anything you do becomes part of public discourse. Meaning to say, you can be criticized for it. Okay? So, agree ako dyan kay Fiscal EJ. Na, alam mo, natutuwa ako dahil yung page ni Fiscal EJ talaga sobrang nag-grow. Palakpakan natin siya. Tsaka yung page din ni Melo Yap, nag-grow din sila. Diba? So, napansin kasi trying hard to be relevant, sabi ni Enrique T. Dominguez.
Now, let me go back here. Kasi of course, ayoko nang i-play ito. And here's the reason why. Kasi side niya yun ng storya eh. Alam niyo yung kasabihin na storya mo yan eh. Siyempre, ikaw ang tama dyan. Gets? So of course, why would she say something that is against her interest? It will not make sense. So yung version niya ng storya is positive sa kanya. 'Di ba? Hindi yun pwedeng maging detrimental. So, ang akin lang dito, kung may problema ka pala dun sa tao, sana nag-file ka na lang ng case and hindi ka na nagsalita sa social media. Now, ako, hindi naman ako abogado, pero sigurado ko, nagso-social media ako and alam ko yung galawan na ganito. Ngayon kasi, kung ipopost mo ang isang bagay, usually ang mga followers mo, regardless of how detailed the fact is ng kabila, hindi nila pakikinggan yon. Yung boses mo muna yung mangingibabaw. They will have already a perceived bias kasi nga gusto ka nila, nilike nila yung page mo eh. 'Di ba? May mga basher, sure, pero mas marami pa rin yung taong susuporta sa'yo kasi in the first place, they like you for who you are. Not on the facts of the case. Kaya nga umaakyat tayo sa korte para mawala yung bias na yon. Kung sino tayo. We are equal in the eyes of the law. Ang nagtataka ko rito, bakit niya pa pinost? Kasi kung ako yung kakasuhan niya dyan, isasama ko to sa pwedeng pag-aralan ng mga abogado ko. Kasi bakit mo naman ikukwento yung side mo? Paano naman ako? Diba? Paano kung ayoko nang magkwento? Paano kung gusto ko na lang ilagay ito sa korte? Nakita ng buong madlang Pilipinas yung pagmumukha ko na sinisigawan mo, diba? So, it's unfair para dun sa taong sinigawan niya. Gamitin niya yung kanyang pulpito na may 1 million followers para magsalita. Diba? Eto, meron bang nag-aalala sino? Magsumba ka na lang para gumanda ka. Ay, ang hilig niya makipagbardagulan, no? Ganun talaga. Si Guanzon yan. Okay, so basahin natin. Eto, you can't buy class, sabi nito. Ma'am, ba't po kayo pumapatol? Obvious naman na troll yan eh, Diyos mio. Yes, you're like your name, Jejemon, di ba? Pag pinatulan mo yan, panalo sila. Or ang gusto niya lang engagement. Kasi pwede yun eh, papatulan mo for the sake of engagement. Di ba? Anger management, 0. Emotional quotient, 0. Kulata pa ni mo, ayan. So, nice madam, galing ng acting mo sa mall. So, kita mo, meron sa kanyang nag-a-agree, meron sa kanyang nagdi-disagree. Again, she made it another public, naging part na uli siya ng public discourse. Gets nyo? Bakit naging public discourse yan? Dahil po pinost niya yung side ng storya niya. 'Di ba? Ganito ako ito yung experience ko kapag yung naging experience ko kapag syempre nagdemanda na rin ako. So parang may idea na ako of how things work. Pag nag-complain ka, yung kalaban mo, magpapasa sila ng counter affidavit. Meaning to say, dalawa yung may hihingin yung side nila. Gets mo? At doon titimbangin kung sino ba yung mas kapanipaniwala or mas may punto sa inyo. Gets? This is why the court dislikes to put, di ba kaya may subjudice ruling di ba? Na bawal mong i-disclose yung detalye ng kaso in public para hindi magkaroon ng prejudice doon sa magiging judgment nung korte, di ba? So, eto kasi, alam mo kasi ang masakit dito, naiintindihan niya kasi yung proseso. And alam niya, dun sa 1 million fans niya, kahit 100,000 lang yung mag-agree sa kanya dun. And dun sa 100,000 na yun, kahit na 300 lang doon yung makipagbardagulan sa kanya, that's a sure win. Statistically, this is the right move for kung gusto mo talagang madurog yung kalaban mo at magmukha kang tama. Pero, lawfully, it's not. Kasi, you are already filing a case. Diba? You are already filing a case. So, why bother giving your side of the story to the people unless you really want to turn the narrative to your favor? Diba? Again, I'm looking at this as someone who does social media. Not as a lawyer, not even as a teacher. As someone who does social media and I know what people are doing when they put their side of the story. Alam mo kung ano yung naaalala ko ditong insidente. Yung kay Adam Alejo. 'Di ba si Adam Alejo kasi tahimik na eh.
ayaw niya nang patulan si Emrys. Pero si Emrys, banat ng banat hanggang sa pumatol, ay nabaliktad yung storya tuloy. Dito kasi, hindi naman lumalaban yung Chinese kasi hindi naman, wala naman social media platform yun Pero siya meron. And I don't think this is a responsible way of using social media, lalong-lalo na kapag naabogado ka and given the circumstances na nagdemanda ka na. Lagay mo yan sa affidavit mo, tapos sumpaan mo, tapos wag ka na magsalita. Pero hindi nagsalita muna siya. In fact, ang masakit pa dito, talagang pinipilit niya yung narrative niya as correct. Ayan ganyan Well, sa kanya yan, self-interest yan. Ayan, si Robin Padilla pa, di ba? Di ba, nakita mo, ginawa pang national issue. Kahit na, totoo lang, the issue was personal. It's really not something to do with the country. Mali natin, baka yung Chinese na yun, may asawang Pilipino. Alam nyo, ito lang ang gusto kong intindihin nyo. Hindi tayo galit sa Chinese citizen. Yan. Yung mga chinita babes, okay sa atin yan. Yung mga chinita dudes, okay sa atin yan. Lalo na yung mga chinita babes. Pero yung mga dudes, wala tayong problema dyan. Ang problema natin, yung Chinese government. Yung nag-e-encroach sa teritoryo natin. That's the problem. Hindi yung Chinese citizen. So don't make this an issue about national safety or national issue. It's not. It's a woman who lost her temper and sinigaw-sigawan yung Chinese na yon, yung Chinese man na yon. And then ang nangyari nung sinigaw-sigawan, pinapalitan na yung naratibo. Tapos eto pa, sumausaw pa tong mokongs na to. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gaya mga lods.